ating pong mga dam at supply ng tubig, Executive Director, National Water Resources Board, NWRB, si Dr. Civilio David Jr. nasa ating linya. Doc David, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Doc? Hello. At sa ating mga kababayan po. Okay, maraming salamat sa pagtanggap sa tawag nito napakaaga, Director. Malaman na ho namin, meron na ho ba tayo na obserbahan? Alam natin na ilang linggo na rin po itong matinding init natin naramdaman, lalo-lalo na ho sa ating reserva ng tubig, mga kinakailangan sa irigasyon at maging sa mga bahay, Director. Tama po, no? At mula pa ho ng mga February po, no? Itong buwan ng February itong taon na to, ay napansin na po natin, no, na medyo pababa na po yung mga dams po natin, no, level ng mga dam natin, at ayon na rin po yung nagsimula na rin po yung abiso, no, ng pag-asa noon, yung posibilidad po, no, na makaranas tayo ng El Nino sa taon na to hanggang sa posible pong umabot yan hanggang bago yung pagsimula ng taong sa susunod, no. Kaya mula panahon po, no, hanggang sa ngayon, itong lalo ng panahon ng tag-init, ay nagsagawa na ho tayo, no, ng mga tinatawag natin mga contingency measures po para naman po mapangalagaan itong level ng mga dam natin na sa kasalukuyan po dahil po sa matinding tag-init ay patuloy po bumababa, no? Particular po itong Angat Dam na pinagkukunan ng water supply dito po sa Metro Manila ay nasa halos mababa po siya ng mga 183 meters, no, ang kasalukuyang level po niya, no, at yan po ay 3 metro na lang po doon sa level na 180 meters na minimum operating level po natin tinuturing na kapag bumaba po kasi sa level na yun kasamang Orly ay mas binibigyan na po ng priority yung water supply po para dito po sa Metro Manila. Okay, so 3 metro na lamang at nasa minimum operating level na ho ang Angat. Kumusta ho yung ibang mga dam? Lalo-talo na rin, pati na rin po Lamesa Dam, Director. Sa ngayon po, ang Lamesa Dam ay no, tama lang po yung level niya, no? At medyo mababa pa ho ng konti. Pero ito po kasing Lamesa Dam tsaka itong Ipo, halos Angat Dam din po ang tubig na pinanggagalingan niyan. Kaya ang talagang binabantayan po natin ay itong Angat Dam. At yung iba naman po dam sa labas ng Metro Manila ay karamihan po yan ay halos pababa din ang level dahil na rin po sa wala pa hong mga pag-ulan na nararanasan sa mga watershed po natin. Posible yata talaga ma-delay yung pagtatanim dahil sa inyong pagkakadescribe, Director, talaga maaari maapektuhan yung erogasyon. Kung magpapatuloy itong gantong init natin nararamdaman at ni kaunting ulan, wala tayong inaasahan. Tama po yun, no? Sa kasalukuyan po, ito naman pong sa Bulacan at Pampanga na sinasupplyan po ng Angat Dam, meron pa rin naman hong kasalukuyan, no? Meron pa naman alokasyon yan, although mas bababa po sa regular na alokasyon nila kasi nga po nasa tinatawag nilang halos malapit na rin po silang maghaani, no, itong panahon na to. Kaya po hindi na rin po ganong kalakihan ng pangailangan nila. Pero binabantayan po natin ito kasamang Orly. Tama po kayo, no, yung pong susunod, no, na pagtatanim nila, no, ito pong mga buwan ng July po, no, yung wet cropping season nila. Ayan po ang kasalukuyang binibigyan din natin ng atensyon kasi nga po kung magpapatuloy po na bumaba po yung mga dams, particular po yung Angat Dam, baka magkaroon po ng adjustment o regulasyon po sa tubig, no, alokasyon ng tubig na para po sa irigasyon. Kasi nga po, lalo pa, pag mababa sa 180 meters, ay mas binibigyan natin ng prioridad po yung water supply po sa Metro Manila. Alright. Kung dapat mo lang siguro paghandaan na yan, lalo-talo na doon sa mga, kasi may naririnig tayo ng mga solar-powered irrigation project ang gobyerno para makatulong po dyan sa pangangailangan ng mga magsasaka. Sa sektor naman po ng mga, sa mga bahay-bahay, yung mga consumer household consumers natin, may magiging epekto ba lalo na kung magtatagal pa ito? Ang tansya yata hanggang unang buwan, no, ng last quarter ng taon.
Opo, no? At nga po, sa mga kabahayan din, mas maganda pong makipagtulungan din tayo sa kanila. Kasi nga po, una, no? Yung pong tamang paggamit ng tubig para naman po, kasi nga po, kung medyo mas responsable tayo at nagre-recycle po tayo at nagre-reuse po ng mga tubig natin, malamang bababa po yung pangailangan at Mhm. pagka mas mababa po ang pangangailangan sa tubig ay mas maganda po yun para sa mga dams po natin kasi kahit kung bumababa man yung mga yan, ay baka po mas mapabagal yung pagbaba po no, ng mga Mm. kababayan po natin. Kaya yun na rin po yung kasalukuyang panawagan natin sa mga kababayan po natin no, na tulungan po tayo sa pamamagitan din ng tamang paggamit at yung mga pagkumpuni po no, ng mga tagas po sa mga kabahayan. Mm. Ayan po ay kahit nakikita natin ay mga patak-patak lang yan, pagpatuloy pong tumatagas yan, malaki rin po ang nawawala. Kaya Mm. mas maganda po doon sa mga loob ng kabahayan po natin magkaroon ng mga pagkukumpuni din po ng mga tumatagas. At kung sakali po, yung po mga tagas yan nasa labas naman po ng mga kabahayan po natin, ay mas maganda rin pong idulog ito sa ating mga konsesyonaryo para malampatan ng karampatang solusyon po at para Mm. hindi po wala po masyadong nasasayang ng Ma ma tubig po. Doc, matanong ko lang, mabilis ba yung pagbaba ng level ng tubig sa dam ngayon kumpara nung mga nakaraang mga panahon? Kasi parang, ang observation parang, mabilis ano hindi ini-expect na ganito agad na magiging level ng Angat Dam, eh. Sa ilang buwan pa lang na init natin nararanasan. Tama ba yung observation na yun, Direktor? Opo, ano po yan 'no, yung una po yung ano yan 'no, na combination po ng una yung paggamit nga po 'no, yung alokasyon na Consumption. nire-release natin Mm. at isa rin po yung mga pag-ulan 'no. Ito pong mga nakaraang buwan ay napansin natin na medyo mas mababa pa rin po kahit tag-init, kung minsan po medyo yung may mga pumapasok pa rin pong tubig 'no, sa mga dams po natin. Pero sa ngayon po, yung pumapasok na tubig ay medyo mas mababa po 'no, dun sa Mm. normal na nararanasan natin Mm. nitong panahon ng mga tag-init po. Kaya yun po ay sa tingin natin ay isa rin sa mga factor kung bakit po mas mabilis yung kasalukuyang pagbaba po ng mga level ng dam natin. Mm. At ganun pa man, kapag kung magpapatuloy po 'to kasamang Orly, tayo naman po ay at mga konsesyonaryo at NWSS ay nagsagawa na rin po ng contingency measures kagaya po ng mga deep well Opo. ay binigyan na rin po ng pahintulot 'no, itong mga konsesyonaryo na gamitin po 'yan kung kinakailangan po at kung sakali po magkaroon ng kakulangan. Mm. Pero sa kasalukuyan, kasamang Orly ay wala pa naman ho tayong nakikinitang major 'no, na interruption na mararanasan natin sa kasalukuyang buwan. Sa kadalanan yung alokasyon po naman ay sa kasalukuyan ay sa tingin po natin sapat para sa Metro Mm. Manila po. Hindi masama na tayo'y, tumulong dito at na lahat, puwedeng mag-contribute. Sabi niyo nga matuto tayong magtipid ng tubig. Kung puwede lang lahat ng ginagamit na tubig, kung puwede pansulukin at para mapakinabangan. Halimbawa, maghuhugas ng plato. Bihira kasi makakita ngayon na naghuhugas ng plato na may plangganita o may planggana. Talagang diretsa sa gripo, Direktor. So, nasasayang yung tubig. Baka puwedeng gawan ng paraan na masalok yun at magamit sa ibang puwedeng paggamitan ano. Malaking tulong yun, Op makakonsumo. Panghuli na lang siguro, Direktor, sa ganitong punto, lagi natin naiisip yung mga proyekto na pwede natin gawin opo. ngayon pa lang para tuwing tag-ulan, hindi ho nawawaldas yung tubig tuwing napapakawala tayo ng tubig sa mga dam. Opo 'no, sa kasalukuyan po 'no, meron ito pong sa kasalukuyang pamahalaan po ay meron rin pong nagsasagawa ng mga tinatawag nating mga alternative na puwedeng mapagkunan 'no. Mhm. Kagaya po nitong sa may Upper Wawa Dam 'no, dito sa Opo. may Rizal po, ito po ay halos patapos na rin 'no at ayon po sa NWSS baka mapakinabangan po ito sa susunod na taon po 'no, sabi nga ho natin itong El Nino baka umabot pa ho hanggang sa susunod na taon. Kung ito naman po ay matatapos 'no, ito at maging ready bago pagtapos ng taon na 'to, ay sa tingin po natin malaki rin po ang maitutulong niyan na mapagkukunan ng karagdagang supply po ng tubig para po sa Metro Manila
At andyan na rin po yung mga tubig na treatment facilities dyan po sa Laguna Lake, no? At sa tingin po natin ay pwede po pagtingin yung mga treatment facilities ng mga konsesyonaryo para naman po makadagdag din makatulong sa pangailangan sa tubig. Alright. Dr. Sibilio David Jr., maraming salamat po sa iyong binigay ng pagkakataon. Sa ulitin po at magkakumusta tayo sa tuwi-tuwi na, lalo na sa ganitong sitwasyon na meron po tayo para maipanawagin na rin ang kanyang kontribusyon para makatipid tayo ng tubig. Dr. David, maraming salamat po sa ulitin, sir. Thank you po. Maraming salamat din po at magandang umaga po. Magandang umaga. Executive Director, National Water Resources Board o NWRB, Dr. Sibilio David Jr., ang inyo pong napakinggan.